Ang malisyosong batang ito ay naghahalo ng lason sa daga, sa red rice na binili ng mga customer. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang lalaki ang nakasaksi sa lahat ng nangyari. Ngunit sa halip na pigilan ito, ginamit pa niya ang pagkakataon para sa masamang balak. Sinadya niyang samantalahin ang pagkakataon na walang ibang tao sa paligid, at inilagay ang sarili niyang lason sa daga, sa tambak ng bigas sa tindahan. Layunin niyang ay paratang ang krimen sa may-ari ng tindahan ng bigas. Ginawa niya ito dahil matagal na siyang may pagnanasa sa asawa ng may-ari, ang ina ng bata. Kung sabay kami ni Anian na nanligaw sa'yo noon, sa tingin mo, ako ba ang pipiliin mo? Anian, tingnan mo nga kung mas maganda pa rin ako kaysa dati. 2 na ang anak natin, hindi na ako 18 anyos. Ngayon, kapag lumalabas ako, maraming humahanga at nanliligaw sa akin. Kung hindi mo ako tratuhin ng maayos, baka bigla na lang akong lumayas. Samantala, naipakain na sa mga customer ang red rice na may lason sa daga. Naging sanhi ito ng pagkamatay ng buong pamilya ni Mama Leo. Pagkatapos nito, iniimbestigahan ng pulis ang Nianji Rice Shop. Matapos ang pagsusuri ng sample, nakumpirmang may lason nga ang red rice. Ngunit walang motibo ang may-ari na si Gao Zinian. At wala siyang kaalam-alam. Sa huli, itinuturing ng hukom na ito ay aksidente. Nahusgahan si Gao Zinian na magbayad ng 400,000 yuan. Ayokong bayaran siya. Gusto ko ibigay niya sa akin ang asawa niya. Ibalik niya sa akin ang anak ko. Kahit hindi nakulong ang pamilya ni Gao Zinian. Noong panahon na iyon, ang 400,000 na danyos ay sapat para wasakin ang buong kabuhayan nila. Maging ang mina ng tindahan ng bigas ay napilitan silang ibenta upang makabayad ng utang. Ang anak ni Mama Leo ay gustong maghayganti at singilin sila ng dugo. Sa isang madilim at maangin na gabi, sinilaban niya ang bahay. Layunin niyang patayin silang lahat. Buti na lamang at nakatakas ang asawa at 2 anak. Ngunit napilayan si Gao Zinian sa kanang paa sa pakikipaglaban. Ang dating masayang pamilya, ngayon ay wala nang matuluyan. Wala nang magawa si Gao Zinian kundi dalhin sila. Lumipat sila sa squatters area para manirahan. Papa, dito na ba talaga tayo titira? Oo nga papa, bakit tayo titira dito? Tama ba, papa? Kahit hindi mayaman si Shusian, mula nang mapang-asawa niya si Gao Zinian, namuhay siya sa Karangyan. Araw-araw niyang gawain ay maglaro ng mahjong at magpakulot ng buhok. Hindi siya nakaranas ng hirap kahit kailan. Ngunit ang biglaang pagbabago ay talagang mahirap tanggapin, lalo na't ang mga tao rito ay halo-halo ang ugali. Mukhang hindi rin mabait ang kapitbahay sa tapat. Nag-aalala rin si Gao Zinian na baka maimpluwensyahan si Shusian. Kaya pinaalalahanan niya itong huwag makisama sa kanila. Sa susunod, huwag ka nang mag-alala kung sino ang sasama sa akin. Ngayon na nandito na tayo sa lugar na to, maghahanap pa ba ako ng sina Mrs. Zhang at Mrs. Chen para magmajong? Lumipat na nga ako rito para makisama sa hirap, bawal pa bang makipagkaibigan? Gusto mo bang malunod ako sa lungkot? Kahit may kapansanan na sa paa si Gao Zinian, upang mabuhay ang pamilya, naghanap siya ng trabaho bilang kargador sa pantalan. Samantala, si Shusian ay inaalagaan ng 2 anak, at araw-araw siyang umaakyat ng bundok para magigib ng tubig. Naglalaba, nagluluto, akala nila ay magpapatuloy ang tahimik na buhay nila. Ngunit dahil sa sobrang pagod ni Gao Zinian, inatake siya sa puso. At mula noon, hindi na siya makapagtrabaho. Ang bigat ng responsibilidad ay napunta kay Shusian. Ngunit si Shusian ay hindi sanay sa mabibigat na trabaho. Hindi niya gusto ang mahihirap na gawain sa pabrika. Wala siyang interes sa ganon. Sa huli, dahil sa pang-uudyok at tulong ng kapitbahay, nahanap ni Shusian ang trabahong receptionist sa isang restaurant. Ito ang bagong kasama natin, si Asian. Ngayon ang unang araw niya sa trabaho. Patiin mo si Boss Lin. Pambili mo ng makakain. Walang anuman. Mukhang ayos naman, pero tiyak na may mga manlalamang sa kanya. Alam ni Shusian na tatutol ang kanyang asawa, kaya palihim siyang nagtrabaho sa restaurant. Ngunit isang araw, aksidenteng nakita ni Shusian ang dati nilang kapitbahay na si Boss Cheng. Ngayon, lalo pang lumaki ang negosyo ni Cheng Sheng. Naging mas galante siya kay Shusian. Sa paglipas ng panahon, tinanggap na rin ni Shusian ang singsing na ibinigay ni Cheng Sheng. Pinapasuot ka lang ng peke na singsing. Masyado kang naapi. Ang bait mo talaga sa akin. Para makuha si Shusian, lalo pang kumilos si Cheng Sheng. Inimbitahan niya si Shusian na samahan siyang magnegosyo sa Malaysia.
Ngunit nag-aalangan pa rin si Shuxian. Samantala, napansin na rin ni Gao Zinian ang kakaibang kilos ng kanyang asawa. Nagtanong siya sa mga kapitbahay, at ikinwento ng kapitbahay ang relasyon ni Shuxian at Sheng Sheng. Lahat ay sinabi niya. Dahil sa pagdududa, pumasok si Gao Zinian sa kwarto, at naghanap ng sinasabing singsing na may 5 karat na diamante. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating si Akang na buhat-buhat ang kapatid na si Aji. Palay habang nagbibisikleta sila sa labas. Nahulog si Aji sa burol at nasugatan ng husto ang ulo. Habang si Gao Zinian ay naghahanap sa kahon ng gamot, natagpuan niya ang diamanteng singsing ni Cheng Sheng. Nang mga sandaling iyon, blanko na ang isipan ni Gao Zinian. Lubos siyang nabigla at nakalimutan ng sugatang si Aji. Sa kabilang banda, pagkatapos ng selebrasyon ng kaarawan ni Shuxian, isinakay siya pauwi ni Cheng Sheng. Papa, huwag kang ganyan. Anak ba talaga kita? Bakit itataboy ng sariling anak ang kanyang ina? At ang maganda at batang ina na ito, bakit hindi niya kilala ang sariling anak na ilang taon nang di nakita? 15 taon na ang nakalipas. Iniwan ng babae ang kanyang pamilya upang mamuhay sa Karangyan kasama ang isang mayamang negosyante, at tinalikuran ng asawa niyang nasa squatters, pati ang 2 nilang maliliit pang anak at sumama papuntang Malaysia. Mama, huwag kang umalis. Mama, huwag mo kaming iwan, Akang. Sinabi ng babae sa kanyang anak, na nag-iwan siya ng pera sa drawer, at sinabing alagaan niyang mabuti ang kanyang kapatid. Ngunit patuloy na umiiyak at nakiusap ang bata sa kanyang ina, na huwag silang iwan, kahit labis din ang panghihinayang ng babae. Pinili pa rin niyang iwan sila at lumipad papuntang ibang bansa. Huwag kang umalis. Mama. Mula noon, silang 3 mag-ama ang nagsama-sama. Lumipas ang 15 taon sa isang iglap. Ang ama na may kapansanan ay kumikita mula sa pagkukumpuni ng mga relo. Si Ahaw ay naging isang manggagawang taga-renovate. Ngunit ang kalagayan ni Aji ay hindi pa rin bumubuti. Patuloy pa rin siyang nakaretay sa kama. Si Akang ay tapat at mabuting tao. Ang kababata niyang si Awen ay matagal na ring may gusto sa kanya. Ngunit ang pinakamalaking hangarin ni Akang ay mapagaling ang matagal nang may sakit niyang kapatid. Aji, Papa, may pag-asa na si Aji. May pag-asa na si Aji ngayon. May isang pasyente sa Amerika na may kaparehong sakit kay Aji, at gumaling siya sa bagong gamot na natuklasan. Aji, may pag-asa ka na. Ngunit ang pagpapagamot sa Amerika ay tiyak na mangangailangan ng malaking halaga. Habang nag-aalala si Ahaw kung saan kukuha ng pera, isang magandang balita ang dumating. Ang doktor mula Amerika ay darating bukas, kasama ang kanyang medikal na koponan para sa panayam sa Hong Kong. Sinamantala ni Ahaw ang pagkakataong ito para humingi ng tulong. Dr. Luo, ano yun? Nabasa ko sa dyaryo na nandito ka sa Hong Kong. Kaya sinadya talaga kitang puntahan. Bakit mo siya hinahanap? Para ipagamot ang kapatid kong si Aji. Anong sakit niya? Umalis ka na, umalis ka na. Dr. Luo, ikinwento ni Ahaw kay Dr. Luo na 15 taon nang paralisado ang kanyang kapatid, at tanging siya na lamang ang inaasahan nilang lunas. Ngunit sinabi ng doktor na wala siyang kaalaman sa kondisyon ni Aji, at pinayuhang pumunta na lang sa ospital at magpa-schedule. Sa totoo lang, halata sa kilos ni Dr. Luo na wala siyang balak gamutin si Aji. Basta na lang niya ito inisnab. Pero si Ahaw, hinding-hindi. Palalampasin ang tanging pag-asa ng kanyang kapatid. Nakikiusap ako sa'yo, Dr. Luo. Tumayo ka naman, Dr. Luo. Hindi ba tungkulin ng medical team ang tumulong sa tao? Lahat ng mamamahayag sa lugar ay nagsusulong para kay Ahaw. Si Ahaw ay lumuhad sa lupa, umiiyak habang nagmamakaawa sa doktor. Sa harap ng media, wala nang maurungan si Dr. Luo. Sa huli, pumayag siyang gamutin si Aji. Sige na nga, gagawin ko ang aking makakaya. Salamat po, Dok. Salamat po. Akala ni Ahaw na sa tulong ng doktor, gagaling na si Aji. Ngunit sinabi ng doktor kay Ahaw na may resistensya sa gamot si Aji. Kailangan daw dagdagan ang dosage para maging epektibo. Ngunit ang gamot ay bagong imbento pa lamang. At ang epekto at posibleng side effects ng mataas na dosage ay hindi rin tiyak ng doktor. Bukod pa riyan, ang halaga ng gamot ay aabot ng milyong halaga. Hindi na alam ni Ahaw kung ano ang dapat gawin. Samantala, ang ama nilang si Gao Zinian ay aksidenteng nakasalubong ang dati niyang asawa sa kalsada. Nagbalik na pala sa Hong Kong si Shuxian mula Malaysia. Matapos ang 15 taon, naging bilyonaryo na ang kanilang pamilya. Ang pagbabalik ni Shuxian ngayon ay upang makita muli ang matagal nang di nakitang mga anak.
at dalhin sila pabalik sa kanyang piling. Ngunit hindi niya inaasahan ang galit ni Gao Zinian. Dahil dito, nagtanong si Shuxian, at nahanap ang kasalukuyang tirahan nila. Anak ba kita? Ikaw ba si Akang o si Aji? Bakit ka narito? Sino si Akang? Ikaw ang anak kong si Akang. Si Akang ay saksi mismo noong iniwan sila ng kanyang ina. Iniwan sila, tinalikuran sila. Hindi niya makalimutan ang sakit ng pagkakabitiw ng ina. At hindi niya ito mapapatawad kailanman. Ngunit ng mga sandaling ito, nakita ni Shuxian ang kanyang bunsong anak na si Aji. Hindi niya alam na mula noong siya'y umalis, nakarating na si Aji sa kama ng 15 taon. Bakit ka nagkaganyan? Aji, hindi mo kasalanan. Aji, hindi mo kasalanan, Aji. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa inyo. Hindi ko hinihinging patawarin ninyo ako. Hiling ko lang, bigyan ninyo ako ng pagkakataong may tama ang nakaraan. Sa kalagayan ngayon ni Aji, gusto ko siyang dalhin sa doktor para ipagamot. Teka lang, huwag. Bigyan mo naman ako ng isang pagkakataon.